Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ang paksa po natin sa araw na to ay mukhang seryoso, pero may pagkabastos. No? Pero sa totoo lang, mas nakakaaliw itong ating pag-uusapan kaysa dun sa huling episode ng paborito ninyong teleserye. Dito po, pag-uusapan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung saan sinabi niya na hindi niya gustong agawin ang posisyon mula sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Pero gusto niyang makita ng publiko kung gaano kawalangya ang Pangulo. Grabe, no? Para mapakinggan mo yung mga ganyang pananalita coming from the second highest official of the land. Nung araw, nung maliit pa ako, napapansin ko ang polite-polite na mga politiko natin dito sa bansa natin. Alam nyo po, kung may away sila, idinadaan sa diplomasya yan, sa pabulong na media release. O kaya may mga politiko pang mga makakata at dinadaan sa tula ang kanilang mga hinaing laban sa mga leader ng ating bansa. Pero ngayon wala na diradya na. Ang tawag natin dito ngayon ay political bardagulan. Wala na yung kahit konting paggalang sa mga kasamahang leader dito sa ating bansa. Talagang medyo bastusan na. Alam niyo po si Vice President Sara Duterte, kilala yan sa pagiging unfiltered. Parang yung kaibigan mong walang preno ang bunganga tuwing nakakainom ng 3 bote ng beer o isang bote ng gin, no? Ang pinagkaiba lang, si Vice President Sara, kahit tubig lang ang inumin, pang heavyweight pa rin ang mga hirit niyan. Sabi niya, wala raw siyang balak mang-agaw ng pwesto. Siyempre naman, bakit mo naman naagawin ang upuan na punong-puno ng stress, puro problema? Andiyan dyan yung lindol, andiyan dyan yung baha, andiyan dyan yung mga corrupt na politicians, di ba? Ano yan parang sa opisina, pag nag-work kayo sa isang office, lalong-lalo na kung korporasyon, bakit mo naman naagawin yung trabaho ng manager mo kung alam mong sa kanya napupunta lahat ng sermon ng board of directors sa isang korporasyon, di ba? Ganun ang dyan. Kapag may problema sa isang korporasyon, sino ba unang tinatawag ng board of directors? Siyempre yung general manager o yung manager at yun ang sesermonan. Kung bakit nalulugi, walang kita ang kumpanya. No? So, kumbaga para sa akin mas maganda panoorin na lang yan na ma-stress habang kumakain ka ng popcorn dun sa Gedli at pinanonood mo ang presidente na stress na. Di ba? Mas maganda yun kaysa sasabihin mong walang ya yung Pangulo ng Pilipinas, di ba? At alam nyo, may ibig sabihin yung ginawa na yan ni Sara Duterte. Parang gusto niyang isalba yung kanyang sarili. Parang legal shield niya yan estratehiya yan ng isang politiko, no, na para magsalita ng ganyan na wala naman akong balak na agawin ang pwesto ng Pangulo, no? At ang gusto ko lang naman ay malaman yung walang ya ang ating Pangulo. Pero alam niyo po, wala siyang balak na patalsikin ng Pangulo. Yun ang sinabi niya. Pero kung iintindihin niyo to, parang gusto niyang sabihin na hindi ako naghihikayat ng anumang klase ng krimen katulad ng sedisyon o pag-aalsa laban sa gobyerno. Kaya inuna niya kagad yung salitang wala akong balak agawin ng pwesto, no, sa ating Pangulo. Ang gusto ko lamang ay malaman ng publiko kung gaano kawalangya ang ating Pangulo. So dito, hatiin po natin sa dalawang bahagi ang sinabi niya. Yung unang linya, wala siyang gagawin kahit anong paraan para mapatalsik sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po mga bossing, sa batas, napakahalaga ng linyang ito. Ito ang tinatawag nating legal safe zone. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag sinabi mong gusto mong patalsikin ang presidente,
maaari kang makasuhan ng inciting to sedition o parang kudeta, di ba? Kaya ang diskarte rito, unahan na, di ba? Parang kapag pumasok ka sa kwarto ng kapatid mo at may hiniram kang damit nang walang paalam tapos sisigaw ka kaagad ng, "Hoy, hindi ko to ninanakaw ha, hinihiram ko lang." No? Para hindi ka masapak ng kapatid mo kapag nakita ang suot mo. Yung damit na kabibili lang niya, kinuha mo na kaagad doon sa kwarto. So, ganito ang linyahan ng mga eksperto sa laro. Yung mga legal or political strategies, ganyan luminya yan ng mga pananalita. So, sinasabi niya sa mga otoridad at sa National Security Council, huwag niyo akong i-monitor. Wala akong destabilization plot. Chill lang kayo dyan, no? Wala akong balak, no? Kumbaga, legal na abogado si BP Sara. Kaya alam niya kung hanggang saan lang ang pwedeng sabihin para hindi makulong, para hindi mademanda, para hindi maimbestigahan. Alam niyo, strategy siyang si Vice President Sara. Parang naglalakad sa alambre yan na kailangang mag-ingay para mapansin ng tao pero kailangang lapat ang paa para hindi mahulog sa kumukulong demanda, no? Ng gobyerno. Ngayon pupunta tayo doon sa ikalawang bahagi ng kanyang pahayag na siyang tunay na pasabog. Pero nais niyang makita ng publiko kung gaano anya kawalangya ang Pangulo. Kung titingnan niyo mabuti itong pananalita na ito ni Vice President Sara, no, mapapansin niyo kalahating seryoso, kalahating personal. Yung salitang kawalang hiya o shamelessness sa Ingles, no, ay hindi mo karaniwang mababasa sa mga opisyal na press release ng gobyerno. Hindi ito yung we strongly disagree with the policy of the administration. Hindi ito yun. Hindi ito yung pampublikong version ng gigil mo si ako eh. Parang gano'n ang lumalabas dito. Alam nyo, nung si Vice President Sara ang secretary pa ng Department of Education, ang inaasahan natin, ang ituturo sa mga bata ay good manners and right conduct o yung tinatawag nating GMRC. So, sino sa inyo yung nakaabot sa elementary na talaga naman tinuturo sa atin palagi yan good manners and right conduct, di ba? Anong grade ba yan itinuturo sa atin? Pero mukhang nag-shift na po tayo sa bagong curriculum, no? GMRB na ngayon. Ano yung GMRB? Good manners and right bardagulan. Isipin mo kung ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa ay gumagamit ng salitang kawalang hiya, no, sa harap ng media. Paano mo ba madidisiplina mga teenager na nag-aaway sa TikTok, nag-aaway sa Facebook, nag-aaway-away sa YouTube? Di ba? Paano mo pa masusupil yung mga yan kung ang pangalawang pangulo mismo ay ganyan magsalita sa publiko? Sasabihin lang ng mga bata sa atin, "Ma, Pa, Daddy, si Vice President nga ay nagpo-post ng mga salitang walang ya ang Pangulo. Kami pa kayang mga nagmo-mobile legend lang sa cellphone." Unfair naman, di ba? Baka yan ang marinig nyo sa mga kabataan ngayon dahil sasabihin nga naman, yung pangalawang pangulo nga, walang good manners and right conduct tapos kami, hanapan ninyo. Ayan, ganyan ang nagiging trend ngayon, no? Kaya marami tuloy sa mga kabataan, no? Kung mapapansin ninyo, sa kalye nagmumura, di ba? Nagsasalita ng walang yan, nagsasalita ng kung ano-ano. Pero ang tanong ngayon, bakit niya ito ginagawa? Dahil ang target niya rito ay hindi ang mga elitista o ang mga formal na diplomat. Ang target niya dito ay ang masang Pilipino. Ang emosyon ng tao, yun ang tinatarget niya. Gusto niyang iparamdam sa publiko na heto ako, nagsasalita para sa inyo gamit ang lengguwahe ng kalye. Dahil galit ako. Parang lumalabas dito, parang ginagaya niya yung style ng tatay niya, no? Mga salitang pangkalye ang ginagamit. So ito yung tinatawag na populist rhetoric. Sakit pakinggan para sa iba, pero musika yan sa
tenga ng kanyang mga taga-suporta. So, ano ngayon ang epekto nito sa ating bansa? Isipin nyo na lang na ang Pilipinas ay isang malaking bahay. Ang presidente yung tatay, ang vice presidente yung nanay, no? Noong 2022, ang tamis-tamis nila, ang tweet-tweet nila, no? May unitin pa nga silang nalalaman. May pakanta-kanta pa ng sabay, no? Nagjujuwit ng bagong Pilipinas at akala mo ay forever na silang magsasama, no? Sa isang subdivision. Pero ano nangyari? Nag-away, no? Si tatay at si nanay nagbardagulan na, nag-away na, no? Mukhang butangera yung nanay. Yan. At ito naman tatay, sobrang tahimik, no? Hindi kumikibo, no? Minumura na, dema lang palagi. So, syempre, ayan, naghiwalay ngayon sila. Pero dahil hindi naman pwedeng basta mag-divorce yan sa konstitusyon, nakatira pa rin sila sa isang compound pero magkakahiwalay na ng kwarto. Si nanay lumalabas sa balkonahe araw-araw para isigaw sa publiko, no, na kung gaano kawalang hiya yung kanyang kasamang tatay, di ba? So gusto niyang ipakita na siya yung parang agrabyado, siya yung parang inaapi, no? At yung kanyang kasama sa bahay na hindi niya nakasamang matulog sa kwarto ay napakawalang niya at lagi siyang inaapi na lamang. So pag ganito ang nakikita ng ating mga kababayan o kaya ng kanyang mga anak, no, sa isang pamilya, sa isang bahay, ano magiging imaheng maipakikita nito sa ating bansa? Pati na din sa labas ng ating bansa, pati na rin sa international community. Ang pangit, di ba? Ang pangit tingnan, no? Na ang isang pangalawang leader sa ating bansa ay wala nang ginawa, wala nang inatupag, kundi banatan ng banatan ang pangulo o pangunahing leader ng ating bansa. Ang problema lang dito, yung isa, deadma lang palagi, hindi kumikibo, no? At hinahayaan na lang, hinahayaan ang gumagawa ng pagbabardagulan, no, laban sa kanya. Ngayon mga amigos, mga amigas, gusto ko po kayong tanungin na ano po ba ang konklusyon ninyo sa ganitong uri ng pahayag na nanggaling sa pangalawang pangulo ng ating bansa. Alam nyo, unang-una, patunay ito na ang politika sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa plataforma. Ito po ay tungkol sa kwento at emosyon. Yung pahayag po na yan ni Vice President Sara ay isang deliberate o pinag-isipang hakbang para panatilihin ang kanyang pangalan sa mga balita at sa isip ng mga botante habang inihahanda ang sarili sa mga susunod pang eleksyon. Hindi yan basta-basta magbibitaw ng ganyang pananalita na wala yang kaugnayan sa darating na 2028 elections. Pangalawa, tandaan po natin sa politika, walang permanenteng kaaway at wala ding permanenteng kaibigan. Permanente lang ang interes dyan. Ang tinuturing na kawalang hiyaan ngayon ay pwedeng maging kakampi sa pagunlad. Bukas, no, kapag magbago bigla ang ihip ng hangin sa politika. So, walang ano dyan walang permanency actually. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas, kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. Ganyan ang politika sa ating bansa. Kaya sa inyo pong mga nakikinig at sumusubaybay, ang payo ko, manood po kayo, makinig at mag-analyze gamit ang critical na pag-iisip. Huwag masyadong magpapaapekto sa emosyon ng mga politiko, no, para hindi kayo ma-high blood. Kasi minsan may mga mga followers ng politiko, no, na masyadong talagang super talaga yung tangkilik o kaya super talaga yung kanilang pagmamahal sa mga politiko, not knowing the fact na talagang minsan di mo alam, nagagamit lang kayo, di ba? Hayaan natin sila magbardagulan sa taas, basta siguraduhin natin alam natin ang katotohanan at alam po natin kung paano poproteksyonan ang ating mga karapatan bilang mamamayan.
So marami pong salamat sa inyong pakikinig at naway baunin ninyo ang aral na ito. Sa susunod na may magsabi sa inyo ng napakawalang ya mo o walang ya ka, tanungin nyo na lang muna siya kung tatakbo ka bang Vice President of the Philippines. So magandang araw po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Buena.